Hello. Kumusta? Mayong adlaw, magandang araw sa ating lahat mga tropang kalikot, sa mga mahilig mangulikot. Ano po natin ngayon? Topic is about electronics. Testing po tayo ng semiconductor, itong transistor. Ano pala? Nagamit itong analog multitester. So, ito yung gamit ko. Dalawa yung tester ko dito. Yung isa original na Sanwa. Pero wala tong battery kaya itong isa yung gagamitin ko. So ito yung gagamitin natin. So mag-testing tayo ng dalawang transistor, itong PNP at saka NPN transistor. Unahin natin yung is 9012. Saan ba dito? Ito. So itong is 9012. So makikita nyo dito. Isang PNP transistor. PNP means positive, negative, positive. So it means pag nag-testing ka positive yung base niya dito sa test probe. Pag i-rinse mo siya sa times 1 tayo. Pag sa times 1, ganyan. Yan. Tapos i-testing mo na. Pero i-zero natin, i-set natin. Na zero na. Wala nang problema. Pag mag-testing tayo, lalong-lalo na mga resistor, yung mga may value talaga, kailangan mo ma-accurate. Dapat i-zero mo. Dito mo i-control. Pero ito na zero ko na, wala nang problema. So ito, continuity. So, ang transistor na PNP, it means positive yung base niya. Positive yung sa base niya, yung test probe mo. Tapos mag-deflect siya pag testing mo dito. So sige, subukan natin. Naka times 1 tayo. Subukan natin. Hanapin natin yung base. Yung base, yun yung common. Tingnan natin. Yan. Kita nyo, nag-deflect. Tapos kabila naman. Nag-deflect the same pa rin. Yan. Same yung nila, value. Pag medyo yung isa malakas, yung isa mahina, yan, defective yan. Natawag niyan, may leakage na yung transistor na yan. So yun, nakikita natin yung common niya, yung base niya. Ito. Deflect siya. Sa kabila naman, deflect. So it means ito yung base. Pero pag i-testing mo naman, dapat walang reading yan. Pag negative test probe dito naman. Dito tayo. Yan, walang reading. Pag nagre-reading yan, ibig sabihin, either deflect yan or shorted yung transistor mo. Para malalaman mo na shorted talaga, i-times 10K mo. Makikita mo. So yung tester din mo, naka times 1, pag hahawakan mo, ganun. Ang test probe, pag nag-deflect din yan, may depekto yung transistor mo. Yung resistor mo sa loob ng tester mo. Palitan mo. So ngayon, nakikita natin yung base, di ba? Ito, yung common. Ito yan. Ito yung base. So ba't ba dito negative yung nakalagay? Tapos dito positive. Kasi parang diode yan. Yung diode kasi, yan maghanap tayo ng diode dito. Papakita ko sa'yo. Forward bias yung diode. Yung transistor, reverse bias Yan. Ito yung cathode. Ang cathode yung may puti Ito yung cathode, ito yung anode. So ito yung negative. Ito yung positive. So ganun yan Pag nag-testing ka dito. Yan, kita nyo. So sa tester, reverse yung niya. Yung cathode niya,
Yun yung positive. Yan. Pagpalitan natin. No. Pero pag sa doon na sa circuit na siya, itong cathode, negative talaga to siya. Parang rin, pang blocking, parang na rin, reverse bias na rin. Katulad ng dito sa transistor. Balikan natin na. Ito yung base, di ba? Yan. Positive siya. Dito siya. Dito yung dito yung cathode niya. So, dito yung cathode. Sa emitter yung anode niya. So, pag nag-testing tayo ng collector and emitter, kasi nakuha na natin yung base, dito tayo sa 10K. Times 10K. Yan yun. Okay lang yan pag hawakan mo yung ganyan. Mag-deflect yan kasi malaki na yung niya. Sa 10K na eh. So, dapat ayan. Ganito yan. Kita ko. Hindi nagdi-deflect. So, sa kabila tayo. Sa kabila. So, nag-deflect siya. So, ito yung collector. So, ito yung base. Ito yung emitter. Ito yung collector. So, emitter, base, collector. Yan yan. Sa collector and emitter, hindi yan nakikita natin nag-deflect dito. Pagpalit mo, hindi yan magdi-deflect. Yan. Pag nagdi-deflect yung mo, yung multimeter mo, ibig sabihin yan, either leakage yan. Pag sagad, nakasagad siya, it means shorted yan. Pag walang reading both ibig sabihin open yung transistor mo. Kasi ang kadalasan problema ng transistor is either leakage, open, or short. Yan yung malalaman mong sira yung transistor mo. Unang hahanapin mo talaga pag nag-testing ka ng transistor, hahanapin mo yung base. So, nakikita natin yung base. Naksa times 1 ka. Kukunin mo yung common, parehas yung deflect reading niya. Tapos sa collector and emitter, mag-deflect siya. Sa kabila, pag mo yung test probe, hindi na mag-deflect. Katulad nito. Katulad ng pinakita natin. O, hindi nag-deflect dito. So, pag dito, deflect. So, ito yung collector, itong positive test probe. So, base, collector, tapos ito emitter. So, ito siya. Pag nasa circuit na siya, kasi siya may diode yan siya sa loob. So, pag sa circuit, itong transistor kasi, ginagamit ito siya sa mga switching. Katulad nitong is9012, PNP siya. So, ginagamit sa mga small loads, mga control, mga relay switch, sa mga ilaw, sa mga maliit na motors, makikita mo yan sa circuit niyan. Sa mga audio amplifier, makikita mo. Sa mga AM radio, nandiyon siya. Function yan, nag-amplify siya ng mga small signal. Parang mga oscillator din. Pares din sa NPN. Pero itong PNP, yung diode niya pabalik O kaya yung base niya, positive sa test probe. Pero pag sa circuit na, negative talaga yan dyan. Makikita na ito yung circuit. Kasi ito yung may kasabihan tayo na yung katulad ng switch. Yung switch natin sa ilaw sa bahay, tinatawag yan na binary in nature. I mean 0, 1, 0, 1 kasi on, off, di ba? Ganito din yung trabaho ng transistor. On at off. Parang siya, inverter ba? Inverted output. Kasi pag 1 dito, nakasupply ka 1, sa output niya 0. Pag naka 0 naman or off, on naman dito. So ganito, katulad ito. Dito may switch, di ba?
Tapos sa base, ito yung base. Sa supply, negative yun siya. Negative yan dito. Tapos, dito sa emitter, ano yan? Naka-positive siya. Positive voltage out. Naka-supply siya, 5 volts, 12 volts, or whatsoever. So, dito sa may ilaw siya. Dito may lamp. Tapos, dito sa switch, nakakonect sa ground. So, pag i-on mo tong switch, so ibig sabihin, naka-0 dito siya, tapos naka-1, mag-flow yung current dito. So, mag-on itong lamp. So, baga, 0, 1, kung baga switch. So, gumagana itong transistor kasi ang trabaho ng transistor is switch. Ganyan yan. So, dito naman tayo sa C945. Dito sa NPN. Negative, positive, negative. So, ang base nito, dito, C945. Hahanapin natin yung base. Kaya babalik tayo sa times 1. So, dito. Yan, hanapin natin yung hanapin natin yung base. Nag-deflect siya. Dito sa kabila, wala. So, hindi common. Kasi common yung hanapin natin. So, it means yung base niya nasa gilid. Dapat same reading. So, ito yung base. Pag papalitan mo yan, dapat hindi mag-deflect. Pag naka-positive yung test probe ng tester mo. Wala. So, yung common, ito talaga. So, meron na tayong base dito sa gilid. Kukunin naman natin yung collector and emitter. Babalik tayo sa 10K. So, ganun yan. Nag-deflect. So, it means yung collector sa gitna. Ano natin? Dapat hindi mag-deflect. Pag nagdi-deflect, it means leakage siya. So, base, collector, emitter. So, yung base niya, balik sa test times 1. Itong base niya, positive, negative sa test probe. Pero pagdating sa circuit, positive na siya, makukuha niya na supply doon. Kasi reverse bias eh. So, ito na yon, di ba? Sa tester natin, pagkuha natin ng base, yung negative na test probe, ito, nasa base. Tapos ang collector emitter, times 10, collector niya gitna. Gitna yung collector, di ba? Kita natin ulit. So, sa gitna yung collector. Collector, always talaga naka-positive yung test probe. So, bakit yung base bakit ba yung base? Pag kukuha tayo ng base, bakit nag-negative siya dito? Kaya, pero sa circuit positive. Dahil sa diode, dito yung diode eh. Ito yung sa circuit oh. Kung baga ang diode, parang pang blocking eh. Yan. So, reverse bias yeah. So, pag base niya sa NPN transistor talaga, sa supply, positive talaga. Kasi diode yung flow ng current ganito eh. So, sinabi ko na ang ginagamit ng mga transistor is switching. Kasi ito katulad ng C945, ginagamit sa audio amplifier switch. Ginagamit sa oscillator to turn on and off lights. So, ang gamit ng oscillator parang heartbeat yan eh. On, off, 0, 1, 0, 1. Binary ba? Binary. 0, 1, 0, 1. 0 means negative, 1 means on. So, ito, parang normal switch sa bahay natin. So, dito sa base niya, voltage in niya, may supply siya na positive.
Tapos yung voltage niya dito sa may supply din siya dito, BCC. Tapos ang emitter niya is ground kasi dito yung cathode. So ground siya. So pag sa ganun, mag-flow yung current. So mag-on siya, mag-on itong gumagana itong transistor. Yan yung trabaho ng transistor. Ginagamit sa switch. So yun. So pag naka 1 dito siya, 0 siya dito, gumagana siya, may siya, nag-flow yung current niya. Yun yung trabaho ng transistor. Yan. Tapos wag dito tayo sa diode naman tayo. Kasi ba't di sasali ko yung diode kasi ang transistor may diode . So itong diode, katulad nitong pinakita ko sa ganito. Yan? May ilang wattage yan, ilang amperage, ganun. So kasi halimbawa, sample ko sa inyo, diode. Pag nag-testing ng diode, kahit 10K, ganun. Pero usually, kahit times 1 lang. Pero sa 10K, makikita mo may reading sa kabila wala. So ito. Walang reading, no? Pag sa kabila, meron. Yung diode mo, pag walang reading both sides, ibig sabihin, o-open yung diode mo. Yan. Pag nag-reading naman both side, ibig sabihin sira yun, shortage na yun. Yung diode mo kasi ang depekto ng diode is either open or short. Ganun yun. Walang sasabihin na leakage, walang leakage sa diode. Pag nasira ito, lang talaga, open or short. Hindi katulad sa transistor na either leakage, open or short. Pero pag mga diode, open talaga yan at short yung problema niya. So pagdating sa sa supply, katulad ng mga power supply natin, makikita natin yung mga 1N4001 itong sa sample ko. Yan, tinatawag na rectifier diode. Commonly used yan sa mga AC adapters, mga common household appliances, sa mga supply sa circuit. Tapos ang trabaho kasi niya, nag-blocking sa mga voltahe. Varies from 50 volts. Itong 1N4001, kaya niyang buhatin yung mga voltahe na 50 volts. Ganun. Tapos ang 1N407 naman, ang kaya niyang buhatin na voltahe 50 volts pataas hanggang 1000 volts. Yun yung kaya niya. So ano bang trabaho ng diode? Katulad ng rectifier, ganun. Nagka-convert siya ng current from AC to DC. From alternating current to direct current. Yung alternating current, halimbawa, di ba sa AC, sa kuryente natin, AC tawag yan, alternating current. So para ma-convert ng DC, ma-convert into battery. So kaya gagamitan ng diode. Tapos meron pa tayong capacitor, katulad ng electrolytic capacitor. Ang gamit naman, mag-filter yan sa pakita ko sa inyo yung mga capacitor, electrolytic ito. Katulad nito, electrolytic capacitor. Siya yung filter ng AC signal doon sa DC signal, kung ilan lang yung pwede. Kung baga, siya yung nag-filter ng mga noise, may polar siya, polarity. Pag nabaliktad mo, puputok din yan. Tapos klase itong diode. Meron din siyang Zener diode. Makikita natin yan sa mga mga power supply din, kasi siya yung nagko-control ng magkano lang yung yung constant talaga yung voltahe. Pag nag-low power yung nag-low power or mataas yung voltahe, siya yung nagko-control ng tamang voltahe para hindi masisira yung appliances mo. Halimbawa sa amplifier, mga appliances, basta mga appliances, makikita mo yung Zener diode. Parehas pa rin yung testing sa regular na diode. Tapos ang diode naman, meron siyang ilang ampere,
Pero siyang voltahe, wattage, yun. Halimbawa, ano ba tong amperage? Siya yung nag-measure ng flow ng electrical current. Halimbawa, itong 1N4001, 1 ampere lang yan. Yung 1N4002, 2 amperes, 1N4003, 3 amperes. Ginagamit yan pag malakas na yung load. So, kailangan na malaki ang amperage na kailanganin mo. Di ba? Malaki din yung mga transformer, ganon. So, at ang voltahe naman, nag-measure siya ng yung puwersa ba? Yan yung voltahe. So, itong wattage, naman, combine sa dalawa. Wattage equals, voltahe times ampere. Multiply mo, yan yung tinatawag na wattage. Gaano siya kalakas. Yan yung measurement ng watts. Pero anyway, nakasampyak. Lang, wrap up lang. Sana maintindihan nyo yung paliwanag ko sa inyo. Basta yung mag-check ng transistor, PNP or NPN, ganun lang. Diba? At yun yung lagi nyo aalalahanin. Kukunin nyo talaga, base talaga. Pag nagtitesting kayo, dyan yung malalaman kung PNP or NPN yung transistor. Yung PNP, yung test probe niya, talaga, sa times 1 ka, naka-positive yung test probe mo. Tapos mag-deflect both sides. Pagkuha naman collector and emitter, times 10K. Dito sa mo. Ganon pa rin sa NPN na transistor. Yung base mo, kunin mo yung base, naka-times 1 ka, tapos mag-deflect siya. Tapos times 10K, collector and emitter. Yan. So anyway, hanggang dito lang muna yung natin. Tayo, nag-pick up tayo ng ibang marami tayong pwedeng iti-testing dito na ipapakita ko sa inyo sa susunod naman. Saka maraming salamat. Pag may tanong kayo, itatanong at sasagutin ko sa comment section.